Yung judge should be impartial. Not only impartial, but must appear to be impartial. Part kasi ng ating saligang batas, yung tinatawag na due process, we demand a cold neutrality of an impartial judge. Mabuhay mga kababayan! Welcome to the General's Opinion YouTube channel. Ba't po humantong sa ganito ang move ng SMNI? Ang ginagawa natin kasi nakalagay po sa principle ng due process natin sa ligang batas na yung judge should be impartial. Not only impartial, but must appear to be impartial. Part kasi ng ating saligang batas, yung tinatawag na due process, we demand a cold neutrality of an impartial judge. So, ibig sabihin, in this case, nakabilog dyan, nakita mo sa bilog, ang judge, National Telecommunication Commission. Yun yung pinakaunang bilog sa taas. Unang bilog. Pangalawang bilog, sila ang complainant, National Telecommunication Commission. Tapos, doon sa huli, sa last part ng petition na yan, o yung order na yan, sila din ang executor. Ibig sabihin, sila ang judge, sila ang piskal, sila din ang complainant. So, paano natin ma-expect, how can we expect justice pag ganun? So, in this case, walang mangyayari dyan kung sila ang mag-complain, sila ang piskal, sila din ang judge. That's why we're filing a motion for inhibition. So pag-file natin ang motion for inhibition, and of course, we are asking for more time to answer that just in case na malipat na yung kaso sa ma-refer sa possible sa DOJ para ma-refer doon, then let the DOJ do the investigation. Kasi may sabi nila na may tinatawag na the NTC can act motu proprio. Yes, NTC can act motu proprio in acting as an administrative body, but not acting in its quasi-judicial function. Iba yun. Pag acting in an administrative function, they can conduct motu proprio investigation, but not acting in a quasi-judicial function. So in this case, acting in a quasi-judicial function, they cannot do motu proprio. Ang motu proprio only refers to the investigation. And second, ang gagawin na investigation in case there's violation of the provisional authority or the certificate of public convenience. Wala silang authority with respect to the contents. Wala silang authority sa contents of the TV show. Ang may authority dyan is the MTRCB. Wala silang authority with respect to the franchise. Ang franchise ang pag-uusapan is House of Representatives. Ang authority ng NTC is only with respect to the Certificate of Public Convenience. And provisional authority na sila mismo ang nag-issue. So, granting Attorney Mark, sa nangyari ngayong araw, dismissable talaga ang kaso. Ma-dismiss talaga ang kaso. Kung assuming hindi nila i-dismiss, hindi nila i-grant yung inhibition. For example, we are talking here of the merits of the case. Kasi merits of the case sa pag-uusapan, pwede i-dismiss ang kaso. We are just talking here of the inhibition. So, kailangan sila mag-inhibit kasi nag-appear sila as not as impartial. So parang bias yung NTC. So hindi naman bias, mag-appear sila in bias kasi sila ang judge, sila ang complainant, sila din ang piskal. So yun ang nangyari ngayon. So hopefully they will inhibit. Pag hindi sila mag-inhibit, we will file proper pleading, maybe a motion for reconsideration. Then we'll go to the Court of Appeals. Mag-file naman tayo ng certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Saan ka ba naman nakakita ng ganon, Kuya Mark? Sa law practice mo, nakakita ka na ba ng ganoong senaryo? First time in my practice of law, in fact, kausap natin mga senior partners natin or mga senior lawyers na more than 30 or 40 years na in practice. First time sila nakakita na ang judge, isa ang judge, yun din ang piskal, yun din ang complainant. So, ibig sabihin, lutong Macau, or posible boro-boro, or I don't know kung drama lang yung investigation kunwari,
drama lang yung pag-file ng kaso, but may decision na sila kung gano'n. So, paano mangyari? Kasi in due process, hindi lang kasi due process na pakinggan tayo. Hindi lang yan ang due process. Kasama sa due process, kailangan meron tayong impartial judge. Impartial judge, ibig sabihin hindi bias. Hindi lang hindi bias. Kung hindi, must appear to be impartial. So, he's acting like a Caesar's wife beyond any pagdududa. Walang pagdududa pag ikaw ay isang huwes. Bago ko pasa ang bola kay partner at Kuya Mark, sabi dito ni June Emmy sa ating pong YouTube stream, mukhang nagiging kangaroo court daw ang NTC. Ano masasabi mo doon, sir? Parang ganon. Kasi kangaroo court, moro-moro, lutong Macau, parang ganon na mangyayari. That's why we are asking the NTC para walang issue, hindi na kayo pagdududahan, so mas maganda mang-inhibit na kayo on the ground na kayo ang complainant, kayo pa ang judge, same time, kayo din ang matatawag na piskal. So, paano natin makukuha yung justice, ang fair trial na pag ganun ang mangyayari? Attorney Mark, bago pa man nagsimula yung pagdinig, nagkaroon na ng suspensyon na kanilang pinagbasehan ay ang complaint din nila na sila din ang nagdesisyon kaya nagkaroon ng suspension. No, yung suspension na ginagawa nila, yung 30-day suspension is based on the recommendation ng House of Representatives. Yun ang basis natin sa pag-file ng certiorari prohibition mandamus with TRO sa Court of Appeals on the ground na hindi sila pwedeng mag-suspend kung walang trial. So, ang ginagawa nila, parang sinurrender nila yung quasi-judicial authority, quasi-judicial function nila. Nakinig sila, nadiktahan sila ng House of Representatives, and that is in violation ng separation of power ng ating saligang batas. Yung sinasabi mo bang first time, pati mismo dyan sa NTC na mga reklamong kanilang dininig dyan, first time ito na sila ang complainant? Normally, under the rules ng NTC, yes, ang NTC ang magiging judge, but the complainant, hindi NTC. May isang office sa NTC, for example, the Broadcast Division or the NCR Regional Office, yun ang maging complainant dapat. Hindi yung buong NTC ang complainant, same time, sila din ang judge. Under the rules, pwede ang NTC maging judge, then ang complainant, hindi NTC. It is the office within NTC. For example, Broadcast Division, yun ang dapat ang maging complainant. In this case, hindi. So, paano natin ma-expect yung tinatawag ng hustisya na in fact, hindi natin maasahan to have an impartial judge in that case. Nabanggit mo na rin ito kanina, yung if ever na manindigan ang NTC, na hindi kami mag-inhibit. Tingin namin tama ang aming proseso na sinusunod. Nabanggit mo maghahain ng reklamo, so possible magpapahaba pa ito sa proseso. Kung assuming na hindi sila mag-inhibit, we will file a motion for reconsideration, and we will study kung may pag-file po kami ng anti-graft practices against sa mga NTC officials. On the ground, yung pag hindi pang-inhibit, actually parang we will study it kung possible ba na ma-violate nila yung anti-graft na batas sa Pilipinas. Sakali naman na mag-inhibit sila, sino na ang didinig dito Pag mag-inhibit sila, posible na i-refer ang kaso sa DOJ, and DOJ will conduct a board na mag-conduct ng investigation or will act as a quasi-judicial body. And itong mga pangyayaring ito, posible din na mangyari kung sila lang din ang magiging complainant, sila din ang magiging judge sa iba pa ang mga media entity or yes. Pero nabanggit mo kanina na first time ito, so wala pa silang nasampulan nito dati. Wala pa, SMNI yung first time, so posible yan na kung hindi ito mapigilan, posible sa ibang mga stations, sa ibang mga media establishments, pwede ito mangyari. So yung laban po natin, hindi lang ito laban in favor, we are not just protecting SMNI. We are protecting press freedom, freedom of press, freedom of expression, and also the democratic principle ng Pilipinas. Yun ang pinaglaban ng legal team ng SMNI. Kasama ko po si former congressman, si Attorney Rolex Suplico.
At nabanggit mo nga sa tagal niya sa practice at iba pa na mga nakasama ninyo na nakikipag-deal din dyan sa NTC, ay walang ganitong pangyayari sa tagal na sa ilang dekada na nilang pagiging abogado as franchise lawyer. Tama lang kasi